Mga kapuso, sa bilis ng mga balita, bawal maiwan. Kaya ang pinakamahalagang detalye, ibibigay namin sa loob ng ilang minuto dito sa UH Summary. Nagpatuloy po kahapon ang pagdinig sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang mahalagang detalye in summary. Bago magsimula ang trial kahapon, nagkaroon ng manifestation si Senador Robin Padilla tungkol sa pahayag ng ombudsman na hindi niya pinansin ang pinadalang samon sa kanya para sa reklamong obstruction of justice. Gate niya, nagsumiti siya ng counter affidavit. Sa manifestation naman ni Senator Erwin Tulfo, sinabi niyang huwag sanang gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag at pagtatanggol sa sarili at sa mga issue na wala namang kinalaman sa impeachment. Marami raw nasasayang na oras at ito ay maituturing na injustice kay VP Sara Duterte. Sinagot naman niya ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginamit niya ang quote mula kay former Senator Joker Arroyo at sinabing, "It is useless to argue a legal point with a non-lawyer." Sinabi rin niya na mahalaga ang manifestations tungkol sa issues na hindi direktang related sa impeachment case ni VP Sara dahil mahalaga daw ang integrity ng impeachment court at senator judges. Apela naman ni Senator Judge Tito Soto kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, dalhin na lamang sa regular na sesyon ng Senado ang manifestations ni Senador Robin Padilla, Senator Erwin Tulfo at Senator Alan Peter Cayetano sa halip na sa impeachment court. Dagdag pa niya, wala man siyang 4 na taon ng pag-aaral ng batas, mayroon naman siyang 29 years na karanasan sa paggawa ng batas. Nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na magkakaroon ng pagkakataon ang mga senador na ilabas ang kanilang mga saloobin sa pagbabalik ng sesyon ng Senado pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Sa pagsimula naman ng oral arguments, tinanong ni Senador Joel Villanueva kung may evidentiary weight ba ang hinihinging records at paano tiniyak na ang paghingi ng record ay hindi simpleng fishing expedition. Sinabi rin niya na ang confidentiality ay mahalagang legal protection pero hindi dapat maging dahilan para maging mailap ang pananagutan. Kinwestiyon naman ni Senador Pia Cayetano ang due process sa pagkuha ng mga ebidensya. Ayon sa senador, kapag nakuha raw ang impormasyon sa maling paraan, ay bawal itong gamitin na sinagot naman ng prosecution at defense. Tinanong naman ni Senator Alan Peter Cayetano si House Prosecutors Representative Shell Jokno na linawin ang pagkakaiba ng evidence at proof in relation sa request ng prosecution for subpoenas. Ang kay Cayetano, hindi ibig sabihin na kung tumaas ang SALN ay mayroon ng ill-gotten wealth. Ayon sa depensa, hindi raw pwedeng 20 years ang span ng documents na hingin. Sagot naman sa prosecution, kailangan makita kung ano ang kayamanan ni VP Sara at ikumpara sa kanyang lehitimong kinita. Pumabor naman ng Senate Impeachment Court sa hiling ng prosecution na ipasabpina ang ilang bank records ni Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Attorney Mans Carpio. Sakop ng sabpina ang bank records ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2021, mga taong hindi pa Vice President si Duterte, pero mga peso-dominated bank accounts lang nila ang saklaw. Inaasahan naman ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag na magiging finale para sa prosecution sa kanilang pagpresenta ng Article 4 ng impeachment case laban kay VP Duterte. Mga kapuso, yan po ang mga mahahalagang punto kahapon sa impeachment trial. Ito po si Susan Enriquez para sa UH Summary. Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you! O sige na,